Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 47 anyos na lalaki natagpo ang patay sa silong ng mangga sa Calasiao, Pangasinan. Wildfire sumiklab sa isang bundok sa Zambales. Baku-bako at maalikabok na daan, problema sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. At mangantila, lasapin ang linamnam ng seafood mix kilawin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Inaresto ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinalubong ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkalapag niya sa NAIA mula sa Hong Kong kaninang umaga. Inaresto si Duterte base sa warrant ng International Criminal Court o ICC para umano sa crimes against humanity. Binasahan si FPRRD ng Miranda rights ni CIDD Chief Police Major General Nicolas Torre III. Iresto ni dating Pangulong Duterte ang pag-aresto sa kanya alinsunod sa warrant ng International Criminal Court para sa crimes against humanity. Kinwestiyon nito ang basihan ng kanyang pagkadetine. Sa Instagram Live ni Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila sinubukang pigilan ni Hanilet Avancenia si dating Pangulong Duterte na sumama sa mga otoridad pagdating nila sa Ninoy Aquino International Airport. Kinuhanan ng blood pressure si dating Pangulong Duterte kasunod ng kanyang pagkakaaresto. ₱47 anyos na lalaki natagpo ang patay sa silong ng puno ng mangga sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto, Jeric Pasilyao. Exclusive! Natagpo ang wala ng buhay ang isang 47 taong gulang na lalaki sa silong ng mangga kaninang umaga sa Barangay Poblacion East, Calasiao, Pangasinan. Sa paunang investigasyon, posibleng nahulog daw mula sa itaas ng puno ang biktima na maaaring dahilan ng kanyang pagkamatay. Sabi ng ilang saksi, nagulat na lamang daw sila nang makita ang katawan ng biktima na nakahandusay sa ilalim ng puno ng mangga. Kukuha sana po ako ng mangga para kainin namin. Nasa taas po ako, tapos nung nakita ko po yung sombrero nila, tapos pagkatingin ko doon sa baba, sila na, tapos bumaba na ako kagad. Sabi ng ilang kapitbahay ng biktima na tumangging magsalita sa harap ng kamera, kilala umanong manginginom sa lugar ang biktima. Posible raw na umakyat siya sa puno ng mangga para kumuha ng bunga. Mula sa taas, nakita ang sombrero ng biktima sa bahaging ito. At di kalayuan mula rito, nakita naman ang katawan ng biktima sa silong ng mangga. Agad rumispondi ang kapulisan sa lugar kasama ang mga kawani ng Municipal Health Office para suriin ang katawan ng biktima. Nakitaan ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, subalit wala pang tiyak na indikasyon ng foul play sa insidente. Samantala, tumanggi munang magbigay ng opisyal na pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Wildfire sumiklab sa isang bundok sa San Antonio, Zambales. Nakatutok, Glam Caligdan, Dizon. Kitang-kita mula sa ibaba ng Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales ang wildfire o sunog sa isang bundok doon. Ayon kay Senior Fire Officer Alejo Ramirez ng San Antonio Fire Station, nagsimula ang wildfire tanghali kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Hirap din daw silang makaakyat sa bundok dahil malambot ang lupa. Idineklarang fire out na ang sunog madaling araw kanina. Natupok naman ang isang bahay sa Piddig, Ilocos Norte. Ayon sa barangay chairman, nagsunog ng basura ang matandang babaeng nakatira sa bahay. Mahangin at mainit noon kaya mabilis na kumalat ang apoy. Marami rin daw nakaimbak na basura sa bahay. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at naapula ang apoy pero walang naisalbang mga gamit. Hindi nasugatan ng matanda dahil nasa harap ito ng bahay nang mangyari ang sunog. Agad namang namigay ng ayuda ang DSWD at lokal na pamahalaan sa nasunugan. Ayon sa chairman ng barangay, mag-isang nakatira ang matanda sa kanyang bahay. Glam Caligdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Baku-bako at maalikabok na daan, problema sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report.
Problema ng mga residente at motorista ang bako-bako o mabato at maalikabok na daan sa bahagi na ito sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Mayat maya daw kung magbuhos ng tubig sa daan si Remy para hindi maalikabok, lalo na kung may mga dumadaang sasakyan. Dito talaga ang daan nila. So, yung mga pangpasada, nahihirapan din sila. Bato-bato, oo. Ang kalsadang ito nagsisilbing shortcut o mabilis sa daan o ruta papunta sa sentro ng kalakalan sa bayan. Nakakaiwas din daw mga motorista sa madalas sa trapiko sa bahagi ng Barangay Salay, kaya malaking tulong ang pagsaayos sa kalsada. Sinimulan ng konstruksyon ng mas malapad at konkretong kalsada sa lugar. Malaki kasi yun very accessible na daan papuntang bayan, oo. Parang kami, sa gilid lang kami ng release o pagpunta kami ng bayan, malapit na. Sa oras na matapos ang proyekto, pwede na magsabay na makadaan kahit magkasalubong pa ang mga sasakyan. Sa may park ng Salaan, pero pagdating mo sa paglagpas dun kasi, park na rin ng Salay yun eh. Kaya one way lang sa... Pinondohan ito ng national government ng nasa mahigit 4 na milyong piso. Inaasahang bago ang panahon ng tag-ulan ay madaanan na ito ng mga motorista. Samantala, habang ginagawa ang kalsada ay pansamantalang pinadadaan sa Salaan Salay Road ang mga motorista. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, latest sa presyo ng mga gulay at bilihin sa Dagupan City. Ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon patuloy pa rin ang pagbaba sa presyo ng ilang gulay, partikular yung lowland o yung native vegetables dito sa Malimgas Public Market. Ayon sa mga negosyante, tuloy-tuloy kasi yung harvesting o yung pag-aani ng gulay ng mga magsasaka hindi lang sa probinsya ng Pangasinan bagkus ay maging sa mga karatig probinsya, partikular sa Mahilagang Luzon. Ngayong linggo lamang, Chris, sa 3 piso hanggang 5 piso kada kilo yung ibinaba sa presyo ng ilang gulay. Gaya na lamang ng kamatis na ngayon ay nasa 10 piso kada kilo. Actually, may mabibili pa na hanggang sa 9 pesos per kilo at napakaraming supply ngayon ng kamatis dito nga sa Malimgas Public Market. Ang presyo naman ng talong ay nasa 30 hanggang 70 pesos per kilo. Ang ampalaya ay nasa 60 pesos per kilo. Ang okra ay nasa 30 pesos kada kilo habang ang sitaw ay nasa 60 pesos per kilo at ang kalabasa naman ay nasa 40 pesos per kilo. Napakaraming supply ng native na vegetable, Chris. Ayon sa mga negosyante at maging sa mga farmers, beneficial daw yung mainit na panahon dahil tuloy-tuloy yung harvesting. Dahil kung halimbawa daw na bigla ang uulan, ay posibleng magkaroon ng damage yung kanilang mga tanim na gulay. Samantala, Chris, pagdating naman doon sa highland vegetable, ito yung mga gulay na karaniwang nakukuha o nagmumula sa probinsya ng Benguet o Cordillera Region, ay bahagyang tumaas yung ilang gulay. Gaya na lamang ng Benguet beans na ngayon ay nasa 180 per kilo at ang patatas na nasa 180 rin kada kilo habang ang carrots naman ay nasa 80 at ang broccoli ay nasa 70 pesos per kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Rider at angkas nito, patay nang sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang bus sa Urdaneta City, Pangasinan. Tutukan sa report. Kuhang-kuha sa CCTV camera ang pagsalpok ng motorsiklong ito sa pampasaherong bus. Nakaladkad ang driver ng motorsiklo at angkas nito na parehong namatay dahil sa tinamong mga sugat sa katawan. Wala namang nasaktan sa mga pasahero ng bus. Nangyari ang aksidente sa bahagi ng Manila North Road sa barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan noong linggo ng madaling araw. According po sa statement ng mga witness ay under the influence po ng alcohol kasi based po dun sa narrative nga po ng ating mga witness, galing po sila dun sa isang malapit na beer house dun po sa barangay Nancayasan. So as a result po ng insidente,
ito pong dalawang pasahero po natin na lulan nitong motorsiklo ay dead on the spot po. Agad ding sumuko sa otoridad ang driver ng bus matapos ang insidente pero kalaunay pinalaya rin. Wala pa siyang pahayag. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga namatay na biktima habang patuloy ang pag-uusap ng magkabilang panig. Mag-ingat po tayo, iwasan po nating magmaneho na nakainom at kung kayo naman po ay magmamaneho ng motor at hindi nyo po maiwasan, magsuot po tayo ng mga protective gear. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Arestado naman ang isang 38 taong gulang na lalaki matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng iligal na droga sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng covert security sa isang motor show event sa bayan ang mga pulis nang maaktuhan ang naturang sospek at isa pang hindi pa nakikilalang lalaki na kasalukuyang nagsasagawa ng iligal na transaksyon ng droga. Agad na naaresto ang sospek habang agad na tumakbo at nakatakas ang isa pang lalaki. Nakumpiska mula sa sospek ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.9 grams, pati na rin ang isang cellphone. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pang pinaghahanap ang isa pang lalaking nakatakas. Ilang Pangasinenseng tinamaan ng COVID-19 noon, ibinahagi ang karanasan 5 taon mula nang tumama ang pandemya. Naritong report. Isang tao lang po ang pwede lumabas kada bahay para bumili ng pagkain o gamot. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumutok ang balita tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas. Noong March 11, 2020, inanunsyo ng Department of Health ang unang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Isang araw na nagbigay hudyat na sumubok sa katatagan ng mga Pilipino. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ng bawat isa sa buong mundo. Dumapa ang maraming industriya, nagsara ang mga negosyo, nawalan ng trabaho ang marami, nabalot ng takot at pangamba ang bawat isa para sa kalusugan ng buong pamilya. Ang ganitong yugto sa buhay, binalikan ng medical frontliner na si Dr. Fritz Maniquez mula Calasiao, Pangasinan. Isa lamang siya sa milyon-milyong tinamaan ng COVID-19. Bagamat mild symptoms lamang ang naranasan ni Dr. Fritz nang tamaan siya ng COVID-19 Disyembre ng 2021. Labis umano ang kanyang pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kalusugan ng kanyang pamilya. I think yung isolation, syempre, you have to isolate yourself para hindi maapektuhan yung family members mo. And then challenging siya kasi more on kami, closely tied yung family namin. Bilang isang medical practitioner na sinubok ang katatagan, higit umanong nangibabaw ang lakas at tibay ng kanyang loob. Worried, and then parang meron yung psychological battle eh. Kunwari parang kumakatinin daw yung lalamunan nila, parang ganyan, kahit yung tinatawag nating psychosomatic na reactions. Marami tayong mga kababayan ang hindi pinalad para malampasan ang bagsik ng pandemya. Subalit ang pagkakatuklas sa mga bakuna laban sa COVID-19 ang unti-unting nagbukas ng pag-asa para sa marami. Bagamat maraming pagsubok, ang pagtutulungan ng mamamayan at pamahalaan ang tunay na naging susi para makabalik sa normal na galaw ng buhay ang lahat. Sinubok man ng pandemya ang ating katatagan bilang isang bansa, nagbukas din ito sa kamalayan ng marami para pag-usapan ang isang mahalagang aspeto ng kalusugan na madalas hindi na pag-uusapan, ang mental health, na nagdulot ng matinding pagkabahala dahil sa hindi nakikitang kalaban. Ang COVID-19 na sakit ay nandito na po sa atin. Ang magagawa lamang po natin ay patuloy na i-practice yung mga minimum public health standards. Habang patuloy nating binabaybay ang landas tungo sa mas maganda at malusog na bukas, huwag nating kalimutan ang mga aral na dulot ng pandemya sa ating mga buhay para sa paghahangad ng mas matatag na bansa. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Muling nagsagawa ng Combined Arms Training Exercise, CATEX o Katihan, sa bulubundunging bahagi ng Capas, Tarlac. Sa Battle Period 2, ipinakita ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga kagamitan. 4 na tangke ang ginamit tulad ng 155 Howitzer Atmos Tank, 4 Sabrina Light Mortar at individual weapons ng 17th IB at 102 IB. Ginawang mismong pagpapasabog sa Camp Edwin Rabine Air Base kung saan napapalibutan ng mga bundok. Tiyak din ng kasundaluhan na ligtas ang mga tauhan.
Bukod sa combined arms training and exercise, may ilang mga pagsasanay pa na nakalinya ngayong taon kasama ang ilan pang mga bansa. Samantala, deklarasyon ng pagsisimula ng tag-init posibleng maantala dahil sa muling pagpasok ng shear line ayon sa Pag-asa. Sundan sa report. Sa muling pagpasok ng shear line noong nakaraang linggo, posibleng maantala ng ilang araw ang deklarasyon ng pagsisimula ng panahon ng tag-init o dry season. Paliwanag ng Pag-asa, ito ang dahilan kung bakit sa nakalipas na mga araw ay may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. So yun po yung mga weather system natin na nakaantala yung pag-declaration ng transition. So supposed to be, kung magtuloy-tuloy itong pagpasok ng easterly wind flow, yun na pa yung pagde-declare ng itong tinatawag ng transition. Pero sa kabila ng umiiral na shear line, mas mataas na heat index ang nararanasan sa Dagupan City. Naglalaro sa 40 hanggang 45 degrees Celsius ang naitalang heat index sa nakalipas na 5 araw. Sa kabila ng mataas na heat index, hindi naman daw magawang magpatupad ng adjustment sa oras o schedule ng duty ng mga POSO enforcers sa Dagupan City. Dahil kasi sa kabi-kabila ang road construction sa syudad, nagiging hamon ang traffic build-up, kaya kailangan ng sapat na enforcer na magmando ng trapiko. Pero paglilinaw ng POSO na may mga precautionary measure na silang ipinatutupad gaya ng regular check-up sa mga enforcer. Nakasuporta rin ang POSO sa pagbibigay ng sapat na tubig sa mga enforcer. Yan yung pinag-aralan namin na ito na yung oras na kung ano yung oras ng traffic, ito na yun Hindi naman nagbabago Kunting tubig lang ma'am, tapos balik na naman, ayos na. Ganun lang, basta pag nauhaw ka, inom ka na naman ulit. Nagbili na rin daw ang hepe ng POSO sa mga enforcer na sandaling sumilong kung maluwag ang daloy ng trapiko. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinaksak sa dibdib ang isang tricycle driver ng kapwa tricycle driver nang magkagirian sa Barangay Poblacion Zone 2, Villasis, Pangasinan noong Sabado ng madaling araw, March 8. Swerteng mababaw lang ang sugat na tinamo ng biktima na agad itinakbo sa ospital. Ice pick ang ginamit daw ng sospek sa pananaksak. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima laban sa sospek. Wala pang pahayag ang biktima at sospek. Ang rason din nung nasa harapan is mayroon siyang kausap sa cellphone kaya huminto siya pansamantala. Pero yung daanan kasi masikip yun, iskinita lang. So isa lang ang makakadaan. So, hindi rin napansin nung nasa unahan na mayroon palang sumusunod o gustong dumaan. Yun, busina siya ng busina. Nairita yung, parehas sila nakainom that time. Parehas na nakainom. Pero nung kinaumagahan, nung inaano ko, nag-ano na sila, parang nagsisisi na sila sa nangyari. Yes, sir. Kasi nung malaman ng yung parents nila at saka yung lolo nila, magkakamag-anak pala. Inspeksyon sa mga voting center sa Dagupan City isinagawa ng COMELEC para maiwasan ang aberya sa araw ng eleksyon. Silipin sa report. 2 buwan bago ang araw ng eleksyon, nag-ikot at ininspeksyon na ng COMELEC ang mga eskwelahan na magsisilbing voting center sa Dagupan City. Kabuang 30 voting center ang ininspeksyon ng COMELEC. Sinuri kung sapat at maayos sa mga silid-aralan na magsisilbing polling precinct. So base ho sa pakikipag-ugnayan natin sa mga school heads o kaya yung tinatawag nating EDESO, meron naman tayong enough classroom na pwedeng gamitin as polling places. Sa pakikipag-usap sa mga school head o principal, inalam din ng COMELEC kung may mga kakailanganin pa o dapat ayusin sa mga voting center. During the school visit, kinuha natin kung ano yung mga concerns ng ating mga school heads, lalo na pagdating ho doon sa yung mga ilaw dahil
On May 12, maaga nga ho magsisimula yung ating voting hours from 5 a.m. hanggang 7 p.m. So isa yan sa mga tiningnan po natin. Inagahan ng COMELEC ang inspeksyon sa mga voting center para maagapan sakaling may mga dapat pang bigyang pansin. Kung ipagpapaliban din daw kasi ang inspeksyon ay wala nang magiging sapat na oras, lalo na sa pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Ma-expect nila yun dahil siyempre pagdating ng eleksyon, saka pa sila kikilos, wala, huli na. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, mainit sa halos buong bansa pero may tsansa pa rin ng ulan. Lalong humina ang ihip ng amihan kaya easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin ang makakaapekto sa bansa. Gayunpaman, may tsansa pa rin ng ulan dahil sa thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat lamang at hanggang katamtamang ulan sa Northern at Central Luzon, gaya sa Aurora, Pangasinan at Bulacan. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Apektado na rin ang mainit na panahon ng mga alagang hayop sa Lawag City. Dahil sa maalinsangang panahon, maaga nilang isinisilong ang mga alagang hayop gaya ng baka. Pinapainom ng tubig at pinapaliguan para hindi ma-dehydrate. Tumitinda raw kasi ang mainit na panahon. Ayon sa Provincial Veterinary Office, kailangang agahan ang pagsilong at regular na painumin para hindi magkasakit ang mga alagang hayop. Mainit-init na balita, lampas 2 milyong Pilipino ang walang trabaho o unemployed nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.16 million ang unemployed o katumbas ng 4.3% ng labor force sa bansa. Mas marami kumpara sa 1.63 million na unemployed noong December 2024. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Enero, kumpara noong huling quarter ng 2024 ay sa mga sektor ng pangingisda at aquaculture, wholesale at retail at transportasyon. Dumami rin ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 5.48 million noong December, 6.47 million ang underemployed nitong Enero. Tikman natin ang ipinagmamalaking seafood mix kilawin sa Lingayen, Pangasinan. Halina't matakam sa report. Nagsimula raw sa panonood ng vlogs ni Mac Jevo kung bakit pumatok ang ngayoy, isa ng signature dish ng isang kainan sa Lingayen, Pangasinan. Ito ang seafood mix kinilaw. Nagawa sa sariwang isdang dorado, pugita at hipon. Dahil kilawin, madali lamang itong ihanda. Pakuluan muna ng hanggang 5 minutes ang pugita at hipon. Kunin ang laman ng isdang dorado. Hiwa-hiwain. Lagyan ng suka, paminta, asin, at kaunting asukal para mabalanse. Habang hinahanda ang octopus at shrimp, ilagay muna sa ref ang dorado. After a few minutes, ihalo na ang pugita at hipon. Ilagay na rin ang lemon, cucumber, onion red and white, onion leeks, calamansi, red and green sili, at kamatis kung meron. At presto, ready to serve na ang seafood mix kilawin. Ilocano kinilaw, sa mga Bisaya kinilaw, tapos yung Mexican kinilaw, and then yung mga sa Pampanga din po na mga kinilaw nila. Pinagsama ko po sa iisang dish. So nag-come up po ako sa seafood mix kinilaw. Nurse si Mac Jevo pero bigong makapag-practice ng kanyang propesyon. Nagtrabaho bilang medrep, nakaipon at nakapagpatayo ng negosyo kasama ang ilang kaibigan. Mayroon daw silang catering business noon at natuto siyang magluto sa kanyang ina. Madaling araw pa lang tumutulong na kami sa kanya. So ayun, na-inlove na rin kami, nasanay na rin kami. So ayun sir, si mami ko talaga yung inspiration ko sa pagluluto. Tikman na natin mga kapuso ang ipinagmamalaking seafood mix kilawin dito sa Lingayen, Pangasinan. Ayos. Lasang-lasa mo yung octopus, yung shrimp, yung isdang dorado. Malasa. Walang tinik.
Swak na swak. Perfect ito for light moment. 320 pesos lang ang bawat serving at swak na itong pagsaluhan ng 4 hanggang 5 katao. Depende kung walang kung fu sa grupo. Wagas kung fumulutan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.